tinakot siya ni Xi Jinping na masisiraan niya yung ating pagkakaibigan. You will be in trouble niya. Natakot naman po yung matandang maisog. Inadmit niya doon mismo sa press con. Natakotan niya kami. Hindi kami niya natakot. You see? Nagpadala sa intimidation, pananakot. Yun talaga po yung strategy ng China, yung manakot. Pinagpapaliwanag na mga kababayan ng ating Pangulong BBM, si dating Pangulong Maudigs, sa pinasok nitong kompromiso. Kinompromiso mga kababayan yung sovereignty ng ating bansa. Kaya sabi ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niya paliwanag mo to. Agad niya yung mga ata-atake mo personal. Ayaw patulan mga kababayan yung mga personal attacks ni Maudig sa kanya. Sabi ng ating Pangulo sa interview ng mga reporters doon sa Amerika, hindi niya ako pumapatol sa ganyan. Tinawag pa niya mga kababayan na crybaby remarks. Yung mga sinasabi ni dating Pangulong Digong, crybaby daw. Tinawanan lang ng ating Pangulong Bongbong. Sabi diyan, ad hominem attacks have no place in these kinds of very important, very precarious discussions. President Marcos says he does not need to pay attention to former President Rodrigo Duterte's crybaby remarks against him. Ayaw patulan po ng ating Pangulong Bongbong yan. Mga kababayan, yung sabi niya, wala ako anya dyan, di ako pumapatol sa mga ganyan na mga personal attacks. Pakinggan natin yung sinabi niya mga kababayan. Baka maintindihan ninyo dito. Medyo malabo yung audio niya. I don't pay any attention to that. I really don't. That means it's absolutely nothing. And, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Pangit eh. Sige, pangit lang. So, walang lugar yung mga personal at hominem attacks. Thank you, sir. Pangitan niyang ganyan. Hindi ako anya pumapatol sa mga ad hominem attacks yung tawag niya. Ibig sabihin ng ad hominem, personal attacks. Kasi mga kababayan, ang unang nagsabi niyan, si Maudigs, crybaby daw, tinawag na crybaby, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, doon sa papresko niya sa Davao, dito sa issue ng West Philippine Sea, na lagi na lang daw mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong ay Amerika niya. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you know, Anya, to be a crybaby, you have to cry. You did see me cry. I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Ang dapat niyang gawin mo, magpaliwanag ka. Ano ba itong pinasok mong kompromiso sa China? Willing nga anya ako to sit down with you. Dapat niya linawin mo ito. Ayan po ang news release ng Presidential Communications Office. PBBM says is baffled by PRRD's secret agreement with China. Ipapatawag na niya Mr. Maravillas ng ating
matapang na presidente, si Mau Diggs. Dapat man talaga po. At hindi lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapatawag kay Mau Diggs. Pati ngayon po sa Senado at sa Kongreso, parehas po ni Juan yung sinapit. Parehas po ni Pacquiao, pinapatawag ng Kongreso at ng Senado dahil sa mga pinagagawa nilang kabalbalan. Kabalbalan sa ating bansa at sa kanilang mga naging biktima. Si Pacquiao ang biniktima po yung mga dati niyang member sa church. Ang mas malala po si Mau Diggs, biniktima yung sambayanang Filipino, pinagkanulo. Ano ba? So sabi dito sa news release ng Presidential Communications Office, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he is baffled by the secret agreement reached by his predecessor, former President Rodrigo Duterte, with China, with the Chinese embassy in Manila confirming that an agreement was reached during the Duterte administration over the Ayungin Shoal. Nilaglag na din po ng China si Digong, ibinuko. Sila po naglalaglagan. Unang lumaglag po kay Digong yung kanyang spokesman, si Harimau. Ngayon gustong pagtakpan ni Panelo. To the rescue mga kababayan si Panelo. Kaya lang nang magpa-presscon mga kababayan si Mau Diggs noong isang gabi, ang purpose niya mga kababayan mag-deny tungkol sa secret agreement na pinasok niya. Lumabas po sa kanyang pagkikwento yung resulta po ng kanyang pagkikwento para mag-deny. Kinonfirm niya. Kinonfirm niya lang mga kababayan na talagang pumasok siya sa ganong agreement na walang gagalaw, status ko lang, pabubulukin lang mga kababayan. Yung Sierra Madre, kasi po, tinakot siya ni Xi Jinping na masisiraan niya yung ating pagkakaibigan. You will be in trouble niya. Natakot naman po yung matandang maisog. Inadmit niya doon mismo sa press con. Natakotan niya kami. Hindi kami niya natakot. You see? Nagpadala sa intimidation, pananakot. Yun talaga po yung strategy ng China, yung manakot. Because ang strategy po ng China noon pang panahon ay pasukuin po ang gusto nilang sakupin nang walang without firing a single bullet. Intimidation po yung kanilang ginagamit. Kaya nga po sigang panakot na magigira niya tayo, magigira. Pag nagpadala ka sa intimidation, wala na niya, tapos ka na. Sabi ni Justice Carpio, tingnan mo niya yung Malaysia tsaka Indonesia. Hindi nagpasindak. Tinuloy-tuloy lang nila yung kanilang plano. So nagawa na nila mga kababayan na maisakatuparan yung kanilang drilling. Tayo po, matatakutin po yung leader natin nung previous administration. Ayan mga kababayan, kinompromiso yung ating bansa. So during the media briefing mga kababayan, media interview doon sa Washington DC, President Marcos said he has 3 questions regarding the gentleman's agreement or secret agreement na sinasabi po. Sabi niya, ang unang tanongan niya, is there such an agreement talaga? Pangalawaan niya, ano yung laman ng kasunduan? Pangatlo, bakit niya sinikreto nila? Tapos niya Mr. Maravillas, yung matandang maisog na madaling masindak ng leader ng China. Pinapaliwanag po ni President Bongbong. So sabi ng ating Pangulo, nagtataka lang niya ako kung bakit ang dating Pangulong Digong ay isang experienced lawyer niya, pero nagdesisyon siya not to document, record, or announce the agreement.
Tama, mga kababayan. Yun nga po ang problema talaga kay Mau Diggs. Yung unclosed nga po na isang document, legal document, decision na mismo yon favoring our country dito sa issue ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayaw pong i-recognize, papel lang daw mga kababayan. Itapon kong anya yan sa basurahan. May diferensya talaga niya, Mr. Maravilla. Saan ka nakakitang abogado ayaw sa isang legal document po? That is a legal document. Iyon pong arbitral ruling na pwede nating panghawakan po. Siya mismo yung nag-reject. Tuwang-tuwa po si Xi Jinping. So bakit niya sikreto yon, sabi ng ating Pangulo. So now, with the confirmation niya of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Now this is the second question that I have, is what is contained in the second agreement? Ano ba niya ang pinangako ng Duterte administration sa China? Tapos mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay hindi abogado. At sinabi pa ni Mau Diggs doon sa press con, hindi ka niya nga nakatapos, second year ka lang. What? Ininsulto pa, mga kababayan. So ano ka ngayon kay President Bongbong Marcos? Isa kang abogado. Sabi ng ating Pangulo, a very experienced lawyer. Pero nagdesisyon ka niya not to document or record or announce yung agreement. Di ba kinamuti ka ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na napakatalino? At pero iniinsulto po ninyo. Malayo talaga niya, Mr. Maravillas, pagdating sa IQ. Siya mismo po yung nagsabi kasi na ang grado niya sa law school po, 75 ba niya ako? So sabi ng ating Pangulo, send them to me and then we'll sit down. Ipadala mo niya. Ipadala mo. Ano yung pinag-usapan ninyo? Ano yung laman ng sinasabing kasunduan ninyo? Kasi kinonfirm na mismo ng China. Nilaglag si Digong ng China. Kahit mag-ugas kamay pa si Mau Diggs, mga kababayan, yung kausap niya mismo yung nagsabi, we have an agreement with the Duterte administration. Yun mismo yung sinabi ni Mauning. Mag-uusapan niya tayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na totoong maisog. Umarap ka sa ating Pangulong Bongbong. Tingnan natin kung sino yung second year. Second year college talaga niya. Tingnan natin kung uobra yung inyo pong pagiging abogado at maangas. At saka umarap ka din doon sa sa Senate inquiry, pati sa Congress. Ipaliwanag mo ito, Mau Diggs. Send those documents niya to me. And then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework for him. Just the way I work. I read all the materials first, so then I am in the conference. I can ask intelligent questions. President Marcos said when asked in a media interview if he is willing to discuss the issue with Duterte. Talagaan niya, Mr. Maravillas, nagpakita na niya ng pangil yung tigre ng norte? Mismo, mga kababayan. So sabi rito sa release ng Presidential Communications Office, so send me the materials personally to me. Wag na sa DOJ, sa DFA, sa akin. You see, mga kababayan, padala niya sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, mag-usap kami kung gusto niya. Sabi ng ating Pangulo. The President also disagrees. The President also said he disagrees with the idea of entering into a secret agreement with China that could compromise the country's sovereignty and territorial integrity. Tama po. Yan ang magaling na leader po, mga kababayan. Di po pwede yung mga secret-secret. Kailangan may accountability po.
So sabi ng ating Pangulo, any agreement anya with another sovereign state should be known by the people, by the elected officials, and by the Senate, which ratifies anya treaties entered into by the government. Kaya po kumbinsido yung dating Senior Chief Justice, hindi Senior Associate Justice pala po, kumbinsido sa stand sa mga ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Carpio ay agreean niya with the President sa posisyon niya ngayon. Pero nung election po, anti-Marcos itong si Carpio. Tawag ko nga sa kanya, Carpa. Pero ngayon po, bumaliktad na po si Carpio. Sumusuporta na po dito sa stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbinsido po siya. Ganon din ang sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun din ang sinasabi ni Carpio. Hindi pwede niya magdesisyon ang Pangulo lang sa ganitong issue. So, makikita ninyo, abogado versus non-lawyer po. Malayo sa IQ po, sa galing po, sa talino. Kaya yung panginsulto po, hindi na pinatulan. Nang tanongin ng media po, hindi na pinatulan ng ating Pangulong Bongbong. Hindi niya ako pumapatol sa ganyan na mga personal attacks. So sabi ng ating Pangulo, it should be known anya by the local officials. It should be known by everyone because in that way you are accountable. It's a bad decision. You're accountable. Sabihin nyo, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Pagdidiin mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Ano anya yung tinatago mo? Bakit di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret anya? President Marcos also brushed off Duterte's criticism on naval patrols in the West Philippine Sea, saying it has no place anya in this very important and very precarious discussion. Kasi yung mga challenge po mga kababayan, hinahamon ni kung talaga niyang magaling kayo. Bakit niya hindi ninyo pinadala? Yung ipadala na niya ninyo ngayon yung warships ng Amerika at saka yung ating warship, hindi po pinatulan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga ganyan kasing reaction, childish po, immature and childish. Yan sabi ng ating Pangulo, no place anya. That's no place in this very very important and very precarious discussion. I don't pay attention to that, sabi ng ating Pangulo. Di ba mga kababayan? So makikita ninyo kung sino yung mature, kung sino yung matalino, kung sino yung may paninindigan, kung sino yung tama sa ganito mga kababayan kaseryosong mga usapin. Pero niya Mr. Maravillas, narinig mo yon? Kinampihan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday sa no comment niya. Ganon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nami-personal kahit siya pinipersonal ng buong pamilya ni Inday. Pero anya Mr. Maravillas, bakit si Inday binigyan ng kahati ng ating Pangulo? Sa basa ko mga kababayan, I think para tumino po si Inday na pag iniwan siya ng ating Pangulo, kailangan magtrabaho siya. Hindi yung nandun siya sa rally na nagsisigawan ng Marcos resign. Pinabantayan siya tuloy mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Lucas Bersamin at kay Conrado Estrella. Binigyan siya ng kahati as caretaker. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, BP Sara niya is part of admin's stand versus China on West Philippine Sea. Idinefend pa ng ating Pangulo Marcos, BP Sara is part of admin stand versus China on West Philippine Sea. Para niya Mr. Maravillas, pinagtatakpan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday. Yun din po ang basa ko. Pero maganda ring ugali ang ganun po, na despite yung mga ginagawa ni Inday po, at alam naman ng Pangulo na si Inday kung saan nakakiling po, pero pinagtatakpan pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam nga naman hindi alam ng ating Pangulo ang pinagagawa ni Inday.
Ayaw lang niya siguro mga kababayan na palalain. Sabi ng ating presidente, but if the Vice President niya had some very serious misgivings about the administration's stance on China, the President believed she would tell him so. Sasabihin niya sa akin kung may mga misgivings siya. So it's not the Vice President's place. To be Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon, talagang kasama sa administrasyon, not only the government's agenda in this administration. Kita ninyo mga kababayan, magaganda pa rin yung mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday. That's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. As of now, Marcos said Duterte has not called his attention for anything. He also said that the Vice President only intends to continue working. And wala naman siyang ang pinag-uusapan nga namin. Sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi niya ganon. That's a good policy niya. So I don't think it's something that we need to be concerned with. So tama yung basa natin mga kababayan. Ako tingin ko po, iniintay na lang ng ating Pangulo na si Inday mismo yung magsabi. Or magdesisyon si Inday siguro, gusto pa man niya magtrabaho. Pag sinabi siguro ni Inday na Apo BBM, ayaw ko na po, mas love ko din si Xi Jinping kaysa sa inyo, ayun na po ang simula ng paghihiwalay. Pero ngayon pinagbibigyan pa po mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para walang masabi pag umiwalay si Inday, di kasalanan niya yon. Di ba mga kababayan? Ayan man lang po ang ating mga balita ngayon. Preskong presko po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.